Ang kwento ay nagsisimula nang malaman natin ang tungkol sa isang napakalaking lumulutang na fortress na bigla na lang lumitaw mula sa kawalan. Ang paglitaw nito ang nagsilbing simula ng walang katapusang digmaan sa pagitan ng mga tao at mga halimaw. Pagkatapos ay ipinakilala sa atin ang pinakamataas na ranggong Divine Dragon Rangers na tinatawag na mga tagapag-alaga ng dragon. Ang mga halimaw ay dumating sa lumulutang na fortress 13 taon na ang nakalipas at mula noon ay may lingguhang paligsahan tuwing linggo sa pagitan ng mga keepers at ng mga halimaw. Isa itong malaking pangyayari at dinagsa pa ito ng mga tao tuwing linggo upang manood. Isang reporter ang nagpapataas ng excitement ng lahat habang ipinapaliwanag na ang mga ranger ay nasa mataas na alerto. Ito ay dahil hinuhulaan ng mga expert sa halimaw na ipapakita ng hukbo ng halimaw ang kanilang lihim na sandata sa paligsahan na magaganap ngayon. Lumabas ang pulang keeper upang batiin ang lahat at sinigurado ng reporter na makuha ito sa kamera. Si Red ang pinuno ng Dragon Force at pinagkakatiwalaang leader ng mga Dragon Keepers at ang buong kaganapan ay isang malaking palabas, at nanonood ang mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa lugar sa ibaba ng fortress ay sinabihan ang ating bida na malapit nang maging larangan ng digmaan ang lugar na ito, at gagawin ng mga ranger ang lahat para tiyakin ang kanyang kaligtasan. Hindi masyadong humanga ang ating bida sa kanilang munting pagtatanggol habang tumitingin siya sa paligid at iniisip kung paanong mukhang mas isang shopping mall kaysa sa larangan ng digmaan ang lugar. Maliwanag sa kanya na hindi masyadong mapanganib, lalo na't walang naiulat na casualty sa mga sibilyan sa loob ng maraming taon. Inamin lang ng babaeng ranger na bahagi ng kanilang protocol ang sabihin ang kanilang sinabi. Humanga ang ating bida sa kanila dahil sa pagiging bahagi ng puwersa ng mga ranger sa murang edad, ngunit sinabihan siya na maaari rin siyang sumali. Hinihikayat ito at hindi mahirap tanggapin sa puwersa ng mga ranger subalit, ang maging isang keeper ng dragon ay ibang kwento at sa una ay hindi masyadong interesado ang ating bida subalit sinabi ng babaeng ranger sa kanya na nasa kanya na ang desisyon at doon, nakaramdam siya ng matinding damdamin. Pagkatapos noon, pinanood niya ang labanan at pumasok siya sa ilalim ng lumulutang na fortress na tinatawag na Building Fortress City at sa arena ay biglang lumitaw ang mga halimaw na tinatawag na dusters mula sa moog, at ang kanilang pinuno ngayon ay isang higanteng tigre. Sumabog sa exciting ang madla, sabik na makita ang laban at tinutuya ang mga halimaw dahil hindi sila natututo sa kanilang mga aralin at palaging bumabalik tuwing linggo. Inalipusta nila ang mga halimaw at naghagis ng basura sa kanila habang sinasabihan silang matatalo sila. Noon dumating ang mga keepers ng dragon at idineklara ng Red Ranger na kailanman ay hindi magtatagumpay ang mga halimaw. Ang planetang ito ay pag-aari ng mga tao at sila ang magprotekta dito laban sa mga halimaw na katulad nila. Nagpost ang mga keepers ng dragon at sumigaw ang madla para sa kanilang mga tagapagligtas. Ipinaliwanag ng pinuno ng mga halimaw na siya ay isang halimaw na nilikha mula sa sama-samang hinanakit ng mga tigre sa mundong ito. Ipinangako niya na panahon na para sa mga hangal na naninirahan sa ibabaw na maranasan ang nararapat sa kanila at dadalhin niya ang kaguluhan sa mundong ito. Nag-alala ang madla at nagsalita ang halimaw sa kanila. Idineklara niya na hindi ito isang uri ng zoo na kanilang libangan at pinadala niya ang kanyang mga dusters upang atakihin ang madla. Sa kabutihang palad para sa mga mamamayan, ang mga ranger ang nangangasiwa sa kanilang proteksyon. Si Suzuki ang babaeng ranger kanina, ay nagsabi kay Sakurama na iligtas ang mga tao at naglabas ang pinuno ng mga halimaw ng isang makapangyarihang atake at tinangay ang mga keepers ng dragon at tahimik na ang madla at ngayon, ang pinuno na ang nangungutya sa mga keepers. Itinuro ng Red Keeper na hindi pa sila nakakalaban ng ganito kalakas na halimaw. Ngunit ang Green Keeper ang nanguna dahil sa kanyang espesyalidad sa lakas at dinurog niya ang pinuno gamit ang isang malaking bato at nag-pose bilang bayani. Subalit lahat ay nagulat nang wasakin ng tigre na halimaw ang bato at tumawa ng parang baliw at sa puntong ito, labis nang natakot ang madla at alam nila na kakailanganin ng higit pa sa simpleng pag-atake upang talunin ang halimaw na ito, at nagtataka sila kung bakit hindi ginagamit ng mga keepers ang holy artifacts. Idineklara ng tigre na siya ay hindi matatalo at nag-transform siya sa pinakamapanganib na sandata sa anime na si Chuan. Nagtulungan ang mga keepers upang pigilan ito subalit di sila nakatalab sa Tiger Hybrid, at di makapaniwala ang madla sa kanilang nasasaksihan at nagsimula silang magtaka kung talaga bang matatapos na ang sangkatauhan ngayong pagkakataon. Ipinagdiwang ng tigre habang napagtanto ng madla na masyado itong malakas.
ngunit isang batang lalaki ang sumigaw at sinabihan ang mga keepers ng dragon na huwag sumuko at ito lamang ang kinakailangan upang magsimulang bumangon ang mga keepers at ipahayag na hindi sila matatalo, hanggat may natitirang dapat protektahan. Namangha ang bata sa kanyang mga bayani at idineklara nila na babangon sila ng paulit-ulit hanggat kinakailangan upang manalo. Nagulat ang isa sa mga Dusters nang makita niyang gagamitin na ng mga keepers ang holy artifacts ng mas maaga kaysa sa inaasahan at iniutos niya sa iba pang mga Dusters na magtipon. Naghanda silang lahat para sa isa sa kanilang classic routine at palalayasin sila ng mga keepers pabalik sa fortress kung saan sila muling magtatayo. Hindi makapaghintay ang mga Dusters na marinig ang talumpati ng pagkatalo ng kanilang pinuno, kaso nakalimutan ng hangal na maghanda ng isa. Nagmungkahi ang isa nilang kasamang tinatawag na Fighter D, ngunit nagulat ang kanyang kaibigan dahil hindi dapat kasama si Fighter D sa labanan na ito at ang maliit nilang pagtatalo ay biglang naputol ng handa na ang mga keepers na magpaputok sa kanila. Naghanda ang lahat na matangay subalit sawang-sawa na si Fighter D sa paggawa ng parehong akto linggo-linggo. Lumakad siya patungo sa mga keepers habang ipinapaputok nila ang banal na artifact at sinubukan siyang pigilan ng lahat. Idineklara niyang tapos na siya sa pekeng pagkukunwari at ang sandata ay nagdulot ng malaking pagsabog. Pumalakpak ang madla para sa tagumpay ng mga keepers at idineklara ng Red Keeper na oras na para sa mga patalastas. Pagkatapos ay binigyan tayo ng sulyap sa nangyari isang oras bago ang labanan sa loob ng fortress ng mga halimaw. Nagpanik ang mga Dusters dahil mayroon lamang silang isang oras upang bumuo ng monster ng linggong iyon. Mahirap talagang mag-isip ng bagong ideya ng monster tuwing linggo at ilan sa kanila ay sumuko na. Isang broadcast sa radyo ang nagulat tungkol sa lingguhang labanan kaya't sinubukan nilang kumuha ng mga ideya mula roon ngunit walang pag-asa. Pagkatapos ay pinag-usapan ng mga Dusters kung gaano kamalas ang kanilang sitwasyon. Nahulog sa kamay ng mga keepers ang kanilang lumulutang na fortress isang taon matapos silang dumating sa planeta at naubos ang lahat ng kanilang mga pinuno ng halimaw at iilang Dusters na lamang ang natira, ngunit mga simpleng sundalo lamang sila at alam nilang wala silang magagawa ng mag-isa. Paubos na ang oras kaya't tumalon sa aksyon si Fighter G at nagmungkahi ng ideya para sa isang napakalakas na monster na may mga bumubukol na kalamnan. Tinanggihan ang kahanga-hangang ideya ng pinaka-nakakatawa sa mga Dusters at pinaalalahanan niya ang iba na ang mga abstraktong ideya ng monster ay hindi nag-iiwan ng pangmatagalang impresyon sa madla. Matatalo ito sa sandaling tumuntong sa entablado, kaya kailangang mas tumatatak ang mga monster at si Fighter A ang tinatawag na Cal Duster, at pinaalalahanan ng iba na wala silang oras para mag-alala sa mga detalye. Frustrating para sa grupo ng mga simpleng sundalo dahil hindi sana sila nasa ganitong gusot kung nandyan pa ang kanilang mga pinuno. Nagmungkahi si Fighter L ang babaeng mandirigma, ng isang ideya ngunit ito ay nauwi sa pagiging cute na cat monster. Sinubukan ni Fighter L na makonvince ang iba sa pamamagitan ng pagpapahayag na magugustuhan ito ng mga naninirahan sa ibabaw. Ngunit iginiit ni Fighter A na hindi dapat ito magustuhan ng mga tao at kailangan nilang lumikha ng isang malaking masamang halimaw na magpapakilabot sa mga bata. Kaya't sinubukan ni Fighter L na baguhin ito sa isang leon, ngunit tinanggihan din ito dahil nagamit na nila ang leon 7 taon na ang nakakalipas at si Fighter D ang sumunod na nagsalita at ibinunyag niya na hindi pa nila nagagamit ang tigre. Naisip ng iba na magiging cool na matalo gamit ang tigre kaso nagalit si Fighter D dahil iniisip na nila ang pagtatalo. Pinaalalahanan niya sila na sila ay mga halimaw at dapat nilang talunin ang sino mang humaharang sa kanilang daan, kabilang na ang mga keepers ng dragon. Hindi siya sumusuko sa pagtatangkang manalo kaso sinabihan siya ng iba na tumahimik para makapakinig sila sa broadcast. At binanggit ni Fighter D sa kanila na huwag makinig sa kalokohan na iyon dahil ito ay mga bagay lamang na ginawa para mapasaya ang mga naninirahan sa ibabaw. Ayaw niyang lumikha sila ng isang halimaw na tatalunan lamang at sa tingin niya, dapat nilang gamitin ang oras na ito para bumuo ng isang estratehiya upang manalo at sinabi niya na ito lamang ang paraan para makumplito nila ang misyon, ngunit hindi na maalala ng iba kung ano ang kanilang misyon. Pinaalalahanan sila ni Fighter D na ito ay dominasyon sa mundo at maaaring wala na ang kanilang mga pinuno, ngunit sa tingin niya ay dapat pa rin nilang ipaglaban na makuha ang mundong ito at sinubukan niyang bigyan sila ng inspirasyon sa kanyang talumpati, ngunit pinagtawanan lamang siya nila. Binigyan siya ng credit sa pagiging ambisyoso, kaso pinagtawanan pa rin ang kanyang layunin at pagkatapos ay nakipaglaban si Fighter D sa kanilang lahat at sinabihan siya ni Fighter F na kumalma.
Nagtaka si Fighter D kung bakit hindi ito mas nagagalit, kaya sinabi sa kanya ni Fighter F na nagpasya na silang makontento sa kung anong mayroon sila ngayon. Nakipaglaban at natalo sila sa mga keepers ng 1,000 beses, kaya dapat sanay na siya ngunit hindi pa rin sang-ayon si Fighter D at iginiit na 978 beses pa lamang. Hindi na mahalaga kay Fighter F dahil ipinaliwanag niya na natalo na sila noong oras na napuksa ang kanilang mga pinuno. Ngayon ay inaatake nila ang planeta linggo-linggo, ngunit ang tunay na layunin ay hindi ipaalam sa mga sibilyan na ito'y pawang isang palabas lamang at ito ay simpleng kondisyon ng katotohanan na kanilang napagkasundoan noong araw na napuksa ang kanilang mga pinuno. Maaaring hindi na sila maituturing na mga halimaw, kaya panahon na para tanggapin ni Fighter D ang katotohanan na ito at nagpasya ang mga halimaw na ituloy ang ideya ng tigre, kaya tinanong nila kung sino sa mga Duster ang mahusay umarte bilang tigre. Handang subukan ito ni Fighter Z kaya tinignan nila ang Animal Encyclopedia na ibinigay sa kanila ng mga Ranger para makakuha ng ideya kung ano ang itsura nito. Nag-transform si Fighter Z sa tigre na halimaw, kaya sinimulan nilang isipin ang pangalan para dito. Sigurado si Fighter D na siya ang pinakamagaling na transformer, ngunit ipinaliwanag niyang hindi siya makakasama sa shift ngayon at nagtataka si Fighter F kung saan siya madalas pumupunta kamakailan. Ngunit nakatuon si D sa ibang bagay at idineklara niyang hindi siya kailanman magboboluntaryo bilang boss kung ang ibig sabihin lang nito ay matatalo sila. Pagkatapos ay ikinwento ni Fighter F kay D ang nangyari sa huling labanan kung saan siya'y malubhang nasugatan at nakakita siya ng isang maliit na naninirahan sa ibabaw malapit sa kanya. Malinaw na kaaway ng sangkatauhan ang mga Duster subalit hinihikayat pa rin siya ng maliit na naninirahan sa ibabaw na gawin ang kanyang makakaya. Hindi ito makatwiran para kay F, ngunit inamin niyang hindi naman masama ang pakiramdam nang marinig niya ito at pakiramdam ni F, para sa mga hindi nakakaalam ng katotohanan ay kailangan niyang gawin ang kanyang makakaya. Ginagawa ng mga Duster na maging kapansin-pansin ang mga Ranger at talagang nasabik ang madla, kung iyon na ang kanilang layunin ngayon ay hindi na mahalaga kay F kung sila'y matatalo at gagawin niya ang kanyang makakaya upang maging perpektong halimaw. Malinaw na hindi ganito ang nararamdaman ni Fighter D at pabalik sa kasalukuyan, kakatama lang sa mga Duster ng pinakamatinding teknik ng mga Ranger na tinatawag na hininga ng Dragon, ipinagdiwang ng lahat habang muling naprotektahan ang kinabukasan ng sangkatauhan. Ngunit nagulat ang lahat nang may isang Duster na nanatiling nakatayo at ito si Fighter D. Itinuro niya na kahit sila'y immortal ay hindi ito nangangahulugang maaari na lamang gawin ng mga keepers ang gusto nila sa kanila at nakakaramdam pa rin sila ng sakit, at hindi lamang basta-basta nararapat na mabugbog ang mga halimaw. Lubos na alam ni Fighter D na nagtatanghal lamang sila para sa mga mamamayan, ngunit paulit-ulit lamang ang nangyayari bawat linggo at nagtataka siya kung talaga bang nasisiyahan ang mga keepers dito at iniisip na dapat nilang hangarin ang higit pa. Imungkahi ni Fighter D na baguhin nila ang takbo ng mga pangyayari at idineklara niyang dapat manalo ang mga halimaw sa pagkakataong ito. Tinukoy ng mga keepers na hindi ito ang napagkasundoan nila at sinabihan siyang may oras pa siya para makabalik sa fortress, kaso nagngit-ngit sa galit si Fighter D at nagpas siyang oras na para wakasan ang mga manipuladong laro at nagsumpa siyang babagsak sila sa isang tunay na laban at buong lakas na sumugod siya sa kanila. Habang sumusugod si Fighter D, hindi ito kasing dramatic ng gusto niya dahil talagang tumatakbo lamang siya papunta sa mga keepers, tinutuya siya ng mga ito ngunit alam na ni Red Keeper kung ano ang gagawin at nagbigay siya ng magandang palabas at idineklara na ang halimaw na ito ay isang nakakatakot na kalaban. Ilang sibilyan ang natutuwa sa wakas na makakita ng halimaw na may tapang at isang bata pa nga ang nagsabi sa kanila na gawin ang kanilang makakaya. Iniisip lamang ni Fighter D na sabihan silang tumahimik dahil inaakala niya na gusto lamang nilang makita ang isang pangkaraniwang kalaban na nakakahiyang matalo. Laging nakakagalit sa kanya ang mga sibilyan dahil halata naman na minamaliit lamang siya nila, nagsumpa siya na gagawin niyang manginig sa takot ang kanilang mga mangmang at ignorant na mukha at idineklara na siya ay isang mapagmataas na halimaw. Inatake ni Fighter D si Red Keeper kaso sinabi lang ni Red na maganda ang ginawa niya ngayong araw. Kaso hindi ito ang lugar para sa kanyang uri upang magningning kaya't sinabi lang ni Red na tumahimik siya at matalo gaya ng nararapat, at idineklara ni Red na siya ang hustisya at hinati si Fighter D sa dalawa. Lalo pang hinamak siya ng ibang mga keepers sa pamamagitan ng pagpapaputok ng kanilang sandata sa kanya at sumabog sa hiyawan ang madla sa maliit na tagumpay, sawa na si Fighter D at napagtanto niyang hindi na siya mukhang kontrabida pa.
Sa fortress ay itinuro ng mga Duster na dumaan sila sa 999 na labanan at puro talo ang mga ito. Hindi pa bumabalik si Fighter D ngunit hindi ito nakakagulat at marami tulad niya ang tumakas dahil hindi nila matiis ang kanilang ginagawa at para sa natitira sa kanila, ang pagsunod sa utos ng mga tao ang tanging paraan para mabuhay sila. Sa ibaba ay napili ni Fighter D ang ibang landas at napagpasyahan niya na hindi sila karapat-dapat maging mga kontrabida, walang nagbago at magpapatuloy lamang sila bilang mga alipin ng mga tao. Subalit sawang-sawa na si Fighter D sa pananahimik at pagsunod sa kanilang mga utos. Labis siyang nagngangalit at dahan-dahan niyang binago ang kanyang anyo upang maging tao. Noon dumating si Suzaki at nakilala siya bilang lalaking nakilala niya kanina at nagkunwari ang ating bida na sinusubukan lang niyang tignan ng labanan. Habang kinakausap ni Suzaki si D, nagtataka siya kung ano ang naisip nito tungkol sa labanan at ipinahayag ni D na kahanga-hanga ang makita ang mga keepers ng malapitan dahil tunay nga silang malalakas at napukaw ng kanilang lakas ang kanyang inspirasyon, kaya sinabi niya na nais niyang maging katulad nila. Inakala ni Suzaki na nangangahulugan ito na nais niyang sumali sa mga ranger, at nakakaloko na sinabi ni D na magandang ideya ito at napakahusay na ideya na isinasaalang-alang niya pang ang kumuha ng pagsusulit sa pagre-recruit. May kaunting kakaibang tensyon habang natutuwa si Suzaki na makitang ganado siya tungkol dito. Ipinangako ni D na tatalunan niya ang lahat ng kanyang mga kaaway habang nakatingin siya ng diretso sa isang billboard ng mga keepers. Kaso dito muna matatapos ang recap natin sa bagong anime na ito. Antabayanan po ninyo sa susunod na linggo ang bago nating episode.